Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Panginoon, muli yung pribileyo po na kami po ay makapagsamba sa pamamagitan po ng aming pagkanta. Gayun na rin po yung pinaka-importante sa pamamagitan po ng aming pakikinig po ng inyong salita. Ngayon, Panginoon, huwag niyo pong hayaan na kami po ay makauwi nang wala pong dala. Bagkus, Panginoon, mapuno po kami, mapuspos po kami ng inyong banal na espiritu. Nang sa gayon, Panginoon, di lamang po sa araw po na ito, bagkus sa araw-araw po na pamumuhay po namin ay magamit po namin ang inyong salita. Ama, samahan niyo po kami sa araw po na to. Kayo po yung manguna. Ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Psalms chapter 24 verse 1 to 6. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan, inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat kaligtasan, ipahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. Amen.
Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb.
sinasamba, sinasamba. Narito ka, presensya'y nadarama, sinasamba. Ikaw ang Diyos na kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako. O Diyos, ilaw ng mundo. Diyos ng kaparaanan, Diyos ng milagro, tagapag-ingat ng mga pangako. O Diyos, walang katulad mo. Narito ka sa aming mga puso, binabago mo ang buhay ko. Narito ka sa aming mga puso, kagalingan mo mula sa iyo.
Sinasamba ikaw Ama. Tayo po yung manalangin. Panginoong Hesus, kaya po kami ay naparito upang sambahin ka po. Kaya po kami nandito po upang ipakita po namin ang pagsunod po sa iyo. Ipakita po namin yung paggalang po namin sa iyo. Ipakita po namin na kailangan po namin ng tulong. Kailangan po namin ng iyong salita. Kailangan po namin, Panginoong Hesus, kailangan ka po namin sa buhay po namin. Tulungan niyo po kami sa bawat problema po na meron kami. Sa bawat po na pagsubok ay malalampasan po namin ito sa tulong niyo po. At Panginoong Hesus, tulungan niyo po kami sa araw na ito. Samahan niyo po kami at gabayan niyo po kami. Tignan niyo po kami at kayo po yung munguna sa puso po at isip namin. Tulungan niyo po kami na magawa po namin lahat po ng iyong pinapagawa. At lahat po ng aming ginagawa po ay maging kalugod-lugod at maging tama po sa iyong mata. Tulungan niyo po kami, Panginoong Hesus, na ngayong araw po ay maging banal po kami, sumunod po kami sa iyo at sa lahat po ng iyong sasabihin ay aming pahalagaan at aming isa puso po at ang gabayan niyo po ang aming pastor na magbabahagi po ng iyong salita. Ingatan niyo po siya at kayo po yung magbigay po sa kanya ng kalakasan, kayo po yung tumulong, magpadala ka po ng banal na espiritu at lahat po ng kanyang sasabihin po ay galing po sa iyong salita, galing po sa iyo, Panginoong Hesus, at hayaan niyo po na ito po ay pumasok sa aming puso, ito po ay pumasok sa aming kaisipan, at hayaan niyo po na ito po ay maintindihan namin at ito po ay itatak niyo sa aming puso at huwag pong kunin ng demonyo at sa lahat po ng sasabihin po ay ipamahagi din po namin sa iba upang pagpalain niyo rin po sila, Panginoong Hesus, at maligtas niyo rin po sila katulad po ng pagliligtas niyo po sa amin. At ngayong araw po ay maging masaya po kami. Ngayong araw po ay magpahinga po kami, Panginoong Hesus. Sambahin ka lang po namin. Magtiwala lamang po kami at aming ibigay ang lahat po ng aming desisyon. Aming ibigay po ang aming buhay at kayo na po yung bahala. Kayo na po yung kumilos. Kayo na po yung maggawa. Kayo na po yung manguna, Panginoong Hesus, dahil perfecto ka po. Manampalataya na lamang po kami, Panginoong Hesus, at ikaw na po yung bahala sa lahat po. Patuloy niyo po kaming ingatan, patuloy niyo po kaming mahalin, patuloy niyo po kaming patawarin, at patuloy niyo po kaming turuan po. At patuloy niyo po kaming itama sa aming mga desisyon, patuloy niyo po kaming dalhin po sa tamang daan. Ito lamang po yung aking panalangin sa pangalan po ni Jesucristo. Amen. Pwede pong umupo. Mga bata, Sunday School. Good morning. Naalala niyo yung ulan kagabi? Wala. Hindi umulan sa inyo? Umulan. So ano naramdaman mo nung umulan? So napakabuti ng Diyos, di ba? Na may mga season na akala mo wala siya, pero nandun siya. Alam niya yon. Kaya lang mas inaantay niya lumapit tayo sa Kanya. So salamat sa Panginoon, patuloy tayo sa Book of Acts at last week ito yung pag-iingat ng Diyos. Hanggang ngayon sana nagiging conscious tayo kung paano tayo iningatan ng Diyos. Diba? Kung minsan nakala mo magaling ka pero actually binibigyan ka ng karunungan ng Diyos. Paano mo ingatan ng sarili mo. Parang may partnership. Yung kaya mong gawin, hindi gagawin ng Diyos. Pero yung hindi mo kayang gawin, ito yung gagawin niya. So napakaganda na partnership, meron tayong kanya-kanyang responsibility. Nakita natin last week, yung pag-iingat ng Diyos, nakita natin yung katapatan ng Diyos, hanggang ngayon nararanasan natin yan, di ba? At saka yung pangangalaga ng Diyos, di ba? So ngayon sana kahit na bago tayo mag-start, ready ka na ba ngayon? O inantok pa? O gutom na? O ano? Anyway, pwede mong isantabi mo muna yan, focus ka muna sana. Kung ready ka na, sana mag-isip ka muna ng kahit isa lang. Isa lang na anong naranasan ng pinakahuling katapatan ng Diyos sa iyo
para makondisyon yung heart natin. Ano yung naranasan mong katapatan ng Diyos sa iyo? Ako naranasan ko ngayong umaga, katapatan ng Diyos sa akin. Ayokong tumayo rito. Pero sabi ng Diyos, you go there. Katapatan ng Diyos yon na hindi ako dapat ang masunod. And then, may naisip na kayo, para i-condition nyo yung puso nyo today na maramdaman. Mag-isip ka kahit isa lang, ano yung katapatan ng Diyos sa'yo. Si Israel, marami yan eh. And then, paano kayo idalagaan ng Diyos? Kahit isa lang. Ako, dami kong pagkain kanina. Pag-aalaga ng Diyos. Ikaw, anong naisip mo na, ano daw? O nagising. Hindi, yung iba tulog na nga eh. Ay, wala pang tulog. Hindi, magigising din mamaya yan. So ito yon. At least, pag naisip mo yon, makondisyon yung mind mo, ang Diyos ay buhay. Tama? Nakikita niya ang bawat isa sa atin. Nakikita niya kahit na yung nasa puso natin. At nakikita niya, alam mo yung magulang na kung minsan ayaw mong kumain, di ba? Gagawin niya lahat para kumain ka. Kung minsan sasayaw siya sa harap mo para kumain ka, di ba? So ito yun eh. Ito yung kahit ayaw mo, gagawa ang Diyos because God is sovereign at saka yung providence niya, mangyayari pa rin sa ayaw mo tindi. Kasi alam niya what is best para sa atin. Kaya kahit ayaw natin, sunod ka lang, kahit ayaw mo yung lasa, lunukin mo lang, parang ganon, magbe-benefit ka pa rin. And then ngayong umaga, ito yung kumikilos ang Diyos. Yung kinta natin kanina, hindi mo man nakikita, hindi mo man nadarama, hindi tumitigil ang Panginoon. Sana ito yung may bigay ng Diyos sa atin ngayong umaga para ma-inspire tayo na kahit anong gawin mo, kikilos at kikilos siya sa buhay mo kasi mahal ka niya. Yung ganun sana. Na kahit ayaw mo, sige pa rin siya. Hindi siya titigil. Katulad ng kinanta natin kanina. So tingnan natin sa Acts chapter 24 na tayo, verse 1 hanggang 9. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin? Makalipas ang 5 araw, dumating sa Cesarea ang pinakapunong pari na si Ananias, kasama ang ilang pinuno ng bayan at si Tertulo na isang abogado. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang reklamo laban kay Pablo. At nang maiharap si Pablo, sinimulan ni Tertulo ang pagsalaysay ng mga paratang kay Pablo. Sinabi niya kagalang-galang na, Gobernador Felix, utang namin sa iyo mahusay na pamumuno ang kapayapaang matagal na naming tinatamasa. Gayon din ang mga pagbabago para sa ikaunlad ng aming bansa. Ito'y kinikilala naming utang na loob at lubos naming kayong pinasasalamatan saan man at magpakailanman. Ngunit upang kayo ay huwag ng labis na maabala, mangyari lamang na kami pakinggan ninyong sandali. Natuklasan naming ang taong ito'y nanggugulo. Ginugulo niya ang mga Hudyo saan man siya magpunta at siya'y isang pasimuno ng sekta ng mga Nazareno. Pati ang templo namin ay tinangka niyang lapastanganin, kaya't hinuli namin siya. Hahatulan sana namin siya ayon sa aming kautusan. Ngunit dumating si Lysias na pinuno ng mga sundalo at marahas siyang inagaw sa amin. Ang sabi niya ay sa inyo namin isakdal ang taong ito. Sa pagsisiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng paratang naming laban sa kanya. Nakiisa ang mga Hudyo kay Tertulo at pinatutuhanan ang lahat ng sinabi niya. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po na alam po namin, binuksan mo na po ngayon yung puso po namin. At ikaw po yung nagdala sa amin dito para kausapin mo po kami. Kaya Panginoon, mangyari po ang mabuti mong kalooban sa aming lahat. Ikaw po yung may taas po namin, O Diyos, may baba po namin ang sarili namin at tulungan mo po kami. Ibigay nga po namin yung 101% po para Panginoon itong salita mo po ay mapunta po sa amin. Kailangan po namin ito, O Diyos, hindi lang po ngayon kundi sa mga darating na araw pa at sa buong buhay po namin. Maawa ka po sa amin. Tulungan mo po kami. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede po umupo.
So nakita natin na kumikilos ang Diyos, hindi man natin nakikita, pero may mapapansin ka sa buhay mo kung magiging sensitive ka lang. Kasi nasanay tayo sa mga big time, yung mga malalaking bagay ba, na pag kumain ka sa isang specialty shop, di ba? Parang alimbawa yung ice cream, di ba? Pinipili mo yung mga ang toppings niya ay mga imported ba? Mga strawberry, blueberry, mga ganun, di ba? Kaya nung minsan kasama ko, nilibre ako ng mayaman kong kaibigan. Sabi niya, senior ako, di ba? Tapos sabi niya, kayo po, sir. Sabi ko, meron bang aratilis? Sa nagtawa, ay sir, wala po yun, yung mga ganun. Kasi yun nasanayan ko sa probinsya. Aratilis lang, kontento na ako. Hindi ko na nga inuhugasan yun. Kako, pag ginanong ko lang, kakainin ko. But anyway, ito yun eh. Siguro, mag-exert tayo ng effort na bumalik tayo ng konti. Masyado tayong, Kristiyano tayo, alam natin ang utos ng Diyos. Huwag kang makiayon sa takbo ng mundo. Pero kung titingnan mo, nakikiayon na tayo most of the time. Kabisihan, walang taros na mga choices. Sa pagkain lang, daming choices. Kaya pag nag-food business ka ngayon, medyo dapat mahabang PC mo. Pag natumbok mo yung pagkain na gusto ng tao, pipilahan ka, di ba? But after a while, wala na. Kasi meron namang ibang pinipilahan. So ito yung no wonder. Thousands and thousands years ago, sabi ng Diyos, kailangan mong mamatay sa sarili mo. Ibig sabihin, huwag mong unahin yung gusto mo. Unahin mo yung gusto ng Diyos. Kaya sabi niya, unless you die of yourself, you cannot be my follower. Kasi nga ang daming ino-offer ng mundo. At ang prinsipyo ng mundo ay ang devil. Malinaw yun, di ba? So ang gusto ng devil, konti-konti, pero hindi mo alam, nilalayo ka na niya sa Panginoon. So ito yung sana, bumalik tayo ng konti. Yung maliliit na bagay, pag-aralan natin na kumikilos ang Diyos sa akin. Maring ang progress ko mabagal, pero darating ako doon. Because God promised, tatapusin niya ano man yung sinimulan niya sa buhay ko. So sana makita natin, masyado na tayong, yung oras na natin hindi na balanse. Di ba? Yung tinuturo sa ACF, yung 888, 8-8, 24 hours, di ba? Meron tayong 24 hours. At marami sa inyo sinusunod nila yon, yung 8 hours na tulog. Sa pag-estudyante ka, 8 hours kang mag-aaral. Tapos yung 8 hours na to, sama-sama na to. Yung personal hygiene mo, yung pangangalaga mo sa katawan mo, yung exercise mo, yung paglilibang mo, paglalaro mo, kasama na yon. Pero kung di natin titingnan talaga, kung napapansin nyo, sino yung may cellphone? Parang merong wala, no? Pag wala ka, patatayuin kita kasi baka bigyan ka nila, di ba? So, ibig sabihin, merong cellphone, pero alam nyo na hindi lang bata ang nasisira sa cellphone. Ang bata, 13 years old and above, pwede ang cellphone. 13 years old and above. Ang sinisira ng cellphone is brain. Kasi pinapakita niya ng cellphone yung mga bagay hindi niya naintindihan. Pero kung titingnan mo tayo mga adult, pag hindi tayo nag-control, natatangay tayo, tama? Tumingin ka lang ng isa, tapos mamaya hindi mo napansin, isang oras ka na pala doon. Kakaganon, tama? So, this is the ng mundo to. Hindi sa masama per se, pero binigyan ka ng fruit of the Holy Spirit. One of the fruit of the Holy Spirit is self-control. May si Gabriel, nami-maintain mo yung 2 hours? O nami-maintain niya 2 hours a day. Yung mga dinidisciple dito. Meron silang cellphone, pero 2 hours a day lang. Ngayon kung 2 hours a day lang, 13 years old and above, 2 hours a day lang ibibigay sa kanya, alam mo gagawin niya? Pipiliin lang niya yung dapat niyang gamitin sa 2 hours na yun. Nakuha niyo, yung importante na lang gagamitin niya. So yung mga garbage dyan, hindi na niya sasayangin kasi 2 hours lang siya. At meron ding fasting na pwede kang hindi mag-cellphone ng kalahating araw siguro.
O siguro kung one day, makita mo, babalik yung kapayapaan na ninakaw ng demonyo sa'yo, na napunta doon, nakaka-scroll. Hindi ka naman magpo-post ng hindi maganda, tama? So anong kinikreate ng Facebook? Puro magaganda doon eh. So mayayari makita mo, depressed ka na, malungkot ka na, kasi magandang nakita mo maganda at kuminsan wala ka nung magandang yon. So ito sinasabi niya, tingnan natin, bumalik kayo one step backward. Bumalik ka, God, ano po yung gusto mong gawin ko? Go back to the basic. Go back to the basic at mangyayari yung dapat mangyari. And then miracles, alam na natin, wala na yung generation ngayon ng miracles. Kasi nga yung mga first generation ng mga apostles, binigyan sila ng kapangyarihan para gumawa ng miracle. Si Jesus gumagawa siya ng miracle for the purpose na maniwala ang tao sa Diyos. Tama? Gumagawa sila ng miracle. Ngayon, pagkatapos nun, meron na tayong Bible, meron na tayong mga testimony na kinukwento nila anong ginawa ng Diyos sa buhay nila. So kahit hindi gumawa ng miracle ang Diyos, meron kang Bible, magbasa ka lang at maniniwala ka na siya ay Diyos. So most of this time, wala na yung miracle na yan. And then anong miracle na natitira ngayon? Itong new birth. Ang miracle na nangyayari ngayon, kapag ibinahagi ko sa iyo ang salita ng Diyos at ika'y naniwala at sinuko mong Diyos mo sa buhay mo, sa ayaw mo't hindi, magkakaroon ng transformation, tama? At pagkaroon ng transformation, ito yung gagawin ng Diyos na para kang Bible, parang buhay na Bible. Ito yung, imaginein mo, itong taong ito na dati siya makasalanan, magiging matuwid yan, magiging righteous yan. Ito na lang yung everyday nangyayari miracle ngayon. Kaya kapag nag-share ka ng gospel, o in-invite mo yung tao sa simbahan, at kapag yan ay naniwala, gagawa ng miracle ang Diyos na yan. Hindi na yung miracle ng kung ano-ano mga bagay, kundi yung kaluluwa niyan, hindi lang maliligtas, kundi yan ay magkakaroon ng transformation talaga. Na kaya kailangan i-focus mo talaga yung ngayon, na utos ng Diyos sa'yo, ipagpatuloy mo yung ginagawa ni Jesus. Nag-share ka man ng gospel o nag-invite ka man ng tao para makilala si Jesus, tumaganto. Hindi pa damihan. And then providence, tinuturo na natin ito. Ano yung providence? Miracle, gumagawa ang Diyos ng kakaiba. Ginagamit ang mga simpleng bagay o simpleng tao. So magagawa siya ng hindi maintindihan. That's the miracle. Ang miracle yung from zero, wala siya, nagkakaroon. Itong miracle, from nothing to something. Parang ganon. Yun ang miracle. And then providence naman, kaibahan niya, yung providence, gagamitin ng Diyos, simpleng bagay, simpleng tao, ordinaryong tao, para mangyari yung maganda niyang kalooban. So kung providential will ni God na ikaw ay maging professional ka. Gagamit ang Diyos ng tao, gagamit ng mga pangyayari, gagamit bigyan katalinuhan para makuha ka ng scholarship, maraming paraan. This is the providence ni God. Na kung magtitiwala ka sa Kanya, yung pangarap mo, pwede mong ipagkatiwala sa Kanya. Mangyayari yon. Kaya lang, mahirap siya. Kasi na-train tayo na buntot mo, hila mo. Na decision ko yung susundin ko. And then sabi ni God, simple lang eh. Sabi niya, you fail, kaya ka pumapalpak, hindi ka nagkukonsulta sa Kanya. Kung malalaki siguro, nagkukonsulta ka, paano kung nagluluto ka lang, simpleng nagluluto ka lang, gagamit ka na sibuyas, di ba? Di ba? Then, in reality, hindi na tayo nagpipray, di ba? Ay, nakakahiya naman, para ito lang, isturbuhin pang Panginoon, di ba? Pero believe me, matutuwang Diyos, God, ano po pang masarap dito? Sibuyas na pula o sibuyas na puti? Believe me. Believe me, pag ginawa mo yon, God is so happy for you. Kaya lang tayong tao, kaya ko na to, hindi ko na kailangan ng Diyos. Imaginein mo yon, yung attitude na ito, kaya ko na ito, I don't need God. Imaginein mo yung jealous God na sinasabihan mo ng ganon. Kasi little things para ba namang, siguro baka tulog ang Diyos, huwag nang istorbuhin. Pero believe me, gustong-gusto ng Diyos, kahit maliit na bagay lang, God, ano po ba yung gagawin ko rito? Kakausapin ko ba ito? Pautangin ko ba ito? Bibigyan ko ba ito? Itong mga little things na yung kinatutuwa po ng Panginoon. And then si Paul and Felix, nakita natin example natandaan niyo, since last week, sa text natin, hindi nabanggit ang pangalan ng Panginoon, walang nabanggit na doktrina, walang nabanggit na pero
Pag nalampasan mo siya, remember yung sabi ng Panginoon, lahat yan kinasihan ng Diyos yung salita niyang yon. Pinalagay niya sa Bible yun, kahit wala yung word ni Jesus, wala yung Yahweh, walang Panginoon doon, wala kang makikita. Walang major doctrines na, pero may napupulot tayo, tama? Last week, the same. Binasa natin, wala nga nabanggit tungkol sa Panginoon doon eh. Pero may napulot ba tayo last week? May napulot tayo. Kasi lahat ng pinasulat ng Diyos sa Bible ay gagamitin yan sa maraming iba't ibang mga pamamaraan. Pagre-rebuke, pagtutuwid ng pamumuhay, na tama, nandun lang. So the same dito. Nakikita mo, tao lang dito, walang Diyos diyan. Pero makita na mo yung pinapakita ng Diyos sa atin. Maring isa ka dyan. Pareho silang blue, no? Sana ginawa kung dilaw ka o blue ka. So, pareho silang blue. Si Paul, di ba? Si Paul, masamang tao siya. Alam na natin. Isa sa pinakamasamang tao. Kaya lang, sina-challenge ko si Paul, magkikita kami someday. Di ba sabi ni Paul, I'm the worst sinner. Sabi ko, hindi mo lang kilala to. Na I'm a worst sinner. Pagdating namin, isasabihin ko sa kanya, kinideclare mo na worst sinner ka, Pastor Edis is more worse sinner. So alam na natin yon, pero dahil sa naniwala sa kay Jesus, nagkaroon ng transformation, tama? At yung buhay niya, kahit patayin mo siya, gagawin niya yung pinapagawa ng Diyos. Ito yung transformation. And then si Felix, alam na natin yan na masamang tao talaga siya. Kaya lang, nasa position siya. Merong power, may kapangyarihan, may pinag-aralan, matalino, pero ginagamit niya sa masama. May nagkomentary nga nagsulat kay Felix na sabi niya, ang opisina niya ay nasa bahay ng hari. Lahat ng karangyaan. Pero sabi niya, yung pamumuno niya ay para siyang alipin. Ang loyalty niya kay Caesar, there's nothing wrong with that. Pero mas dinodiyos niya si Caesar kaysa Panginoon. Ito yung isang contrast kay Pablo. Si Pablo ganun din siya. Masama siya dati. Pero nung makilala niya si Jesus, binago ng Panginoon yun. Tatang puso niya, puro sa Panginoon na yung puso niya. And then, lost opportunity. Hanggang ngayon, sana tingnan mo yung sarili mo. There is hope. Pero kung parati mong pinapabayaan yung mga opportunity na yon, baka nasa deathbed ka na, wala pa rin nangyari. Ulitin ko lahat tayo binibigyan ng opportunity ng Panginoon. Pero pag pinakawalan mo yon, sometimes, meron kasabihan na chance only knocks once. Ano yung kasabihan na yon, ganon? Na alam mo, parang nandun ka sa bus stop o mas siguro train station, tapos nakita mo, puno siya, hindi ka sumakay, ayaw mo magpagsiksikan, hindi mo alam, that is the last trip ng train. So the same, lahat tayo binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, pero pinapalampas natin. Although it's not too late, kung 60 years old ka, 70 years old ka katulad ko, God will give me opportunity. Kung i-grab ko yon, magbe-benefit ako, tama? Pero kung hindi ko i-grab yon, sinong loser? Ako ang loser. So ito yung lost opportunity. Araw-araw ginagawa ng Diyos sa atin to, at lalo na pag Sunday, na nakarinig na ng mensahe ng Diyos pero hindi naman niya sineryoso, hindi naman niya pinaniwalaan. Sinong talo? Siya. Di ba? Binigyan ng opportunity. Kay Judas, isa sa mga example, si Judas Iscariote. Bakit siya tinawag na Judas Iscariote? Kasi yung lugar niya is from Cariot. Cariot yung place of birth niya. Kasi doon maraming Judas. Kaya dito parang lalagyan ng karugtong para makilala. Di ba? Anong lost opportunity ni Judas? More than 3 years. Kasabay kumakain si Jesus. Naglalakad sila, siyempre wala pa namang tricycle noon, wala pang tren. Naglalakad sila every now and then, abang naglalakad sila, nagtuturo ang Panginoon sa kanila. Kumakain sila, nagtuturo ang Panginoon sa kanila. Ano ang ginagawa nila? Patuloy ang pagtuturo. Kung na-disciple kita, the same ang ginagawa ko. Kahit kumakain tayo, kahit na may ginagawa tayo, sinisingit ko yung pagtuturo tungkol sa Panginoon. Kaya kung na-disciple kita, medyo yung kasabihan na yung huli nauuna. Kung nakinig to, yung bago nauuna kasi nakikinig siya, pinapaniwalaan niya at sinusunod niya.
So the same dito, lost opportunity kay Judas. Araw-araw nakikita si Jesus, kasama niya kumakain, natutulog. Kung saan siya pumunta, nandun lahat. More than 3 years. Nakikita niya yung miracles ni Judas, ni Jesus. Nakikita ni Judas yung miracles niya. Nakikita niya yung mga taong nababago. Nakikita ni Judas lahat ng resulta ng ginagawa ni Jesus. Pero hindi siya naniwala. Yung naniwala na siya ay Diyos. Naniniwala siya na si Jesus yon. Parang ang mga demonyo. Naniniwala mga demonyo na si Jesus ay Diyos. Tama? Nanginginig pa nga sila eh. Pero bakit di sila naligtas? Hindi umabot sa puso yung paniniwala nila. Dito lang. Dito lang. At hindi nila isinuko ang buhay nila. Hindi naniniwala lang ako pero hindi ako nagkaroon ng relationship. Ang ano ng Bible, nakipag-isa. Nandiyan na si Jesus, nandito si Jesus, nandiyan, susulog ka pangalan, nandiyan, pero hindi ako nakipag-isa. Parang yung sa relationship, hindi siya nakipag-asawa kay Jesus. So, hindi siya ligtas. Ito yung lost opportunity. Hanggang ngayon nangyayari sa atin ito. Kahit na every month meron kang perfect attendance to, pero hindi ka umabot doon. Mari may pagbabago ng konti, pero mamimiss po yung pinaka-reason kung bakit pinatay si Jesus. Para hindi tayo humantong sa impyerno. Para maranasan natin yung buhay sa paraiso sa langit. Ito lang yung pinaka-ultimate mission niya. And then si Pablo, napigit ang kamangatayan niya, pero dahil sa puso niya, alam niya yung nilagay ng Diyos, kailangan kong makarating sa Rome. Kasi ito yung pinakasit ng religiosity. Parang hanggang ngayon naman ang pinakasit ng Catholicism, katuruan ng Catholicism, nanggagaling sa Vatican, di ba? So dito nanggagaling to. So ito rin ang nilagay ng Diyos sa puso ni Pablo, na kailangan mong makarating sa Rome, yung tinuturo mo doon, ituturo mo din. Kasi meron ding dapat maligtas doon sa Roma. And then makita rin natin yung kay Peter and Paul. Si Peter, alam na natin sila, hindi naman sila perfecto Si Peter nga, alagad na dininay pa niya si Jesus, di ba? Nagsinungaling siya 3 beses, di ba? Natandaan niyo yon? Na nung sabi nung bago hulihin si Jesus sa Garden of Gethsemane, sabi ni Jesus, papatayin ako, sabi ni Jesus, di ba? Ay, sabi ni Peter, over my dead body. Di ba? Ganun siya kayabang na dadaan muna sila sa akin bago kanila magalaw, di ba? And then para ma-humble siya ng Panginoon, sabi ni Jesus sa kanya, alam mo Peter, mamaya, bago tumilawak ang manok na 3 beses, 3 beses mo akong ikakaila. Siyempre, hindi siya maniwala, hindi, Panginoon, hindi mangyayari yun, kahit kailanman. And then, nung hinuli na si Jesus, di ba, nagkanya-kanya na silang takbo. Pero dahil mahal ni Peter si Jesus, sinusundan niya kung saan dinadala si Jesus. And then nandun na, di ba? Doon na yung panahon na malamig, nagsisiga sila, nakikiinit si Peter. Sabi, kasama ka ni Jesus sabi, hindi. First denial. And then lumayo siya. Isang katulong na babae. Hindi Tinan mo yung salita mo, yung diction mo, kababae mo si Jesus, hindi rin. Hindi ko po kilala ang taong yan. And 3 times, tumilaw kang manok. Tandaan nyo? Alam mo yung providence ng Panginoon? Nandun si Jesus, nandito si Peter, nagpanag po alam mo yung nagpanog po yung mata nyo? Iba yung tumitingin ka sa sahol, iba yung tumitingin ka sa mata niya, di ba? Nagpanag po yung mata nila, gawa ng Diyos yun siyempre. Humagulgol na si Peter. Na lahat ng defense niya, bumagsak niya. Yung kayabangan niya, bumagsak niya lahat. Pero ang ginawa ng Diyos, ni-restore siya, di ba? Nung namatay na siya, nagkaroon na resurrection, sabi ni Peter, po, do you love me? Opo, sabi ni Peter. Sige, alagaan mo yung mga tupa ko, pakainin mo. Hindi pa nagtagal, sabi na naman ni Jesus, Peter, po, mahal mo ba ako? Opo naman, sabi niya. Sige, pakainin mo, alagaan mo yung mga bata kong tupa. Hindi nagtagal, Pedro, po,
Mahal mo ba ako? Umiiyak na si Jesus sa puso niya. Mukhang wala na yung tiwala ng Panginoong Yesus sa akin. Hindi alam ni Pedro, nire-restore siya. 3 beses kang nagkasala, 3 beses kitang ihilahin pabalik sa akin. Hanggang sa ating ginagawa po ng Panginoon yon, alam niya kapag nasa dulo na tayo at gagawa siya ng paraan. So si Peter, kaya sinabi ni Jesus, after na ma-restore siya, hanapin mo yung mga Hudyo na nawawala kung tupa. Hindi pa sila ligtas. Kung tupa ka ng Panginoong Jesus, kapatid, maniniwala ka sa Kanya today. Kung hindi, next Sunday, wala ka na dito. Same sa atin. Same sa atin. Maring tumagal ka ng 1 year dito, praise the Lord. Pero pag nakita ng Diyos na sasalahin ka at lumusot ka, doon sa beach side yon, lumusot ka, you will be out. Kasi simbahan ng Panginoong Yesus to. Simbahan, mga taong naniniwala sa Kanya. Sooner or later, sasalain niya yon. Matitira lang talaga yung sa Kanya. At kung ako sa'yo, parang ako, huwag mo po akong aalisin, Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nagdadagdag ng mga tao dito sa Kanyang simbahan. Ang simbahan niya, tayo mga naniniwala sa Kanya. At nakita natin, binigyan niya yung buhay niya. Kahit patayin mo yan, hindi natitigil yan. Ang pinag-utos sa Kanya ng Diyos, di ba, pinag-aralan natin, focus ka sa mga Hudyo. And then si Paul, Hudyo siya, mistiso siyang Hudyo. Greek siya, yung isang magulang niya, pero focus ka sa mga Gentiles. At sabi ka sa kanya, huwag kang pupunta sa Jerusalem kasi kukulong ka. Ay, kahit patayin pa ako, gagawin ko yung pinagagawa ng Diyos sa akin. Mahirap po. Mahirap. Madaling sabihin yung mahal natin ng Panginoon. Pero mahirap po, in times na itetest ka, kung grade 2 ka, kailangan mo punta ng grade 3, you have to pass the grade 2, tama? Para i-upgrade ka sa ganun. The same po sa Christianity natin. Ako nag-bug down talaga ako. Nag-bug down ako. Umingi na ako ng tulong sa lahat. Tulungan niyo ako, nahuhulog na ako. Tulungan niyo ako, ano na hindi ko na kaya. Nagplano ako ng 1 month. Ang solusyon ng Diyos sa akin, alas 3 ng madaling araw, 4 na L. Mahalin mo ang Diyos, number 1. Ang mali ko, pinakita niyo yung mali ko, 4 na L yan 4 na L. Mahalin ko ang Diyos, ginagawa ko na yon. Ang mali ko ito. Ang ginagawa ko, mahalin ko ang Diyos ng buong pagkatao ko, mahalin ko yung kapwa ko. Sinusunod ko yon. Utos niya yon 2 great commandments, di ba? Anong kinorek ng Diyos sa akin? Mahalin mo ako ng buong pagkatao mo, mahalin mo muna sarili mo. Then mahalin mo yung kapwa mo. And then sabi niya, pang-4 na L, live, layo ka, umalis ka, lumayo ka. Alam niya, sabi kanina ni AJ, sabi niya, Pastor, okay lang ba sa yung manok? Sabi ko, Jay, hindi. Bakit? Kapag may natira tayong manok dyan, 1 linggo, ulam ko manok. Hindi ako nagko-complain. Pero napapansin mo yung appetite mo, kakain ka, alam mo na kung anong kakainin mo. Kaya parati ko sinasabihan, pwede ba i-dispose nyo yan? Kasi pag hindi, yan ang kapagkain. I'm not complaining. Pero nakita ng Diyos, sabi niya, layo ka, iwanan mo. Umalis ako nalaman ng isang friend ko ng Monday, sunduin ka namin dyan, alisin ka namin dyan. Sinabihan ako ng mentor ko, Dr. Kim Chung Tian, nag-speak siya dito. Sabi niya, Pastor, 60 ka na, you go down. Pastor din siya. Buong buhay niya, from high school, nagpastor na siya. I've been there. Mahalin mong simbahan. Pero at the end of the day, you cannot entrust your life sa kanila. Ayaw kong tanggapin,
Hindi, sabi ko, mahal nila ako eh. May nagbibigay nga sa akin ng mansanas, ng prutas, ng ulam, ng damit. Even dito, sa Gomez pa ako, sabi ko, tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya. Matanda na ako pa yung nagmamap dyan, ako pa yung nagluluto ng kape ninyo, yung mga ganon. Ako pa yung maghanap ng ano. I'm not complaining, pero sabi ng Diyos, hindi mo na kaya. You live. Lumayo ka, sabi niya. Lumayo po ako Tuesday. Hindi ako, yung mga nakikinig ng Bible reading, iba na yung nagbabasa, di ba? Nagpe-pray, wala na ako. Pero ito yung mahal ko eh. Kayong mahal ko eh. I'm supposed to stay there hanggang Biyernes sa Apayao, 1 month. Ako dapat titira sa missionary house sa Apayao para in-nurture nila ako. Sa Korea, Sabado, aalis yung kaibigan ko, you go with us. Hindi gusto ng Diyos. Bakit? Pag-check ko ng visa ko, I have multiple entry visa sa Korea. So anytime I can go to Korea. Expired. So alam mo yung gano'n na this is my hope. This is my hope. Dito na lang. Nandito yung kaibigan ko. Kasama ko siya ng Thursday. Saturday, sabay na ako sa kanila. Pag-check mo ng visa mo, expired. Alam mo yung gano'n nararamdaman? God, ganun lang. God, ganun lang. Wala siyang kasunod na word. I'm looking for another word. Panginoon, ganun lang. Pero wala akong makitang kasunod na word. Sana man lang merong, Panginoon, ano ba talaga? Parang ganun, di eh. Panginoon lang, ganun lang. So Friday, andito na ako. Dito na ako ng Friday. Kaya sabi niya, are you okay? Sabi ko, no. I'm not okay. I'm not okay. So you pray for me. Yun, the same. The same sa kanila. I'm willing to give my life kasi mahal ko ang Panginoon. Kaya lang binabago niya sa akin. Kaya siguro makakita kayo ng changes ngayon. Dati, mahal kong Diyos, mahal ko yung kapwa ko, mahal ko yung sarili ko, and then, ito wala siya dati. Yan lang. Ay, dito lang to dati. Binago ng Diyos ngayon, kaya, huwag kayong mag-alala, mahalin ko pa rin kayo. Mahalin ko ang Diyos, mahalin ko muna sarili ko. So yung hindi ko po kaya, hindi ko na gagawin para sa inyo. Hindi ibig sabihin hindi ko na kayo mahal. Pero pag hindi ko na kaya, hindi ko na lang gagawin. I love myself muna, tapos kayo. Yung kaya ko, gagawin ko yon. Promise ko yon. So Peter and Paul, the same sa kanila. And then, alam niya na sa Jerusalem, ang holy city is Jerusalem, di ba? Na doon nangyari yung kwento natin. And then, kailangan niyang puntahan sa Caesarea, di ba? Pero kailangan mangyari yan. Ang goal talaga is sa Rome para doon matatapos actually yung buhay niya. Pero yun ang pinaka-center ng religiosity para malaman yung katotohanan. And remember, ginamit ng Panginoon si Claudius Lysias, di ba? Siya yung kapitan ng mga sundalo doon. Natandaan niyo yung sa dami ng mga tao, during that feast, mga 2 million ang visitors ng Jerusalem. At nagkaroon ng riot, ang mga participant na riot, tens of thousands eh. Pero meron si Claudius Lysias, meron siyang 1,000 na sundalo, di ba? Mga train na mga elite na army to, na they can manage kahit na malaking riot pa, kaya nilang i-manage. At nakita mo ginamit ng Panginoon dito, 470. So ito naranasan ko po nung Monday ito, nung I cry out sa isang kaibigan ko, na sabi niya, Pastor, kumusta? Ganun siya. Sabi ko, hindi mabuti. And then nung malaman niya, sunduin ka namin dyan, kunin ka namin dyan, huwag kang alis dyan, kunin ka namin dyan. At kinuha nga po ako, dinala ko sa Laguna, o sa Pakil, Laguna, oo. Uy, alam nila, sabi, dapat secret yun, sabi. But anyway, ito po yun, naranasan ko yun. Dito makita mo, 470 mga tao para lang iligtas. Iligtas si Pablo. Kasi meron pa siyang mission. Kaya ikaw may mga mission, kapatid naman katabi mo. May mission yan. May mission sa Diyos yan. So ipipreserve ng Diyos, special yan, gagawin ng pamamarayan para mangyari yung mabuti niyang kalooban. And then yung Port Antonia, napaka-importante, nakikita niyo sa Bible for our understanding lang. Halimbawa, yan yung pinakamalaking coliseum na naglalaman ng sabihin mo mga 100,000 people, di ba?
And then may mga paganyan doon, di ba? Yung mga ganun parang theater style. Important to niya, doon sa higher level ng, para makita ang lahat ng taong yon, meron silang parang malaking opisina, sabihin na natin dyan. Hindi yan tawag Port Antonia. So from that spot, nakikita nila ng tao. So pag meron nagkakagulo doon, magpapadala na si Claudius ng mga sundalo niya, mga train talaga sila. So ito yung nagko-control sa kanila, semi-control na mga event na yon. At makita mo diyan, kamay ng Diyos yon, na kailangan mangyari yung magandang plano ng Diyos. Walang pwedeng maging sagabal, tatanggalin ng Diyos yung sagabal. And then kumikilos ang Diyos, ang titingnan lang natin ito, itong pag-uusig at pagtatanggol ng sa sarili ni Pablo next time, and then ano yung verdict sa kanya. So ano yung magiging desisyon nila. Pero titingnan natin today yung pag-uusig. And then yung pag-uusig, sabi niya, sabayin niyo ako, makalipas sa 5 araw, dumating sa Cesarea ang pinakapunong pari na si Ananias, kasama ang ilang pinuno ng bayan at si Tertulo na isang abogado. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang reklamo laban kay Pablo. So nakita natin yung, alam na natin si Cesarea na napakagandang port niyan at nagpalipas pa ng ilang araw. Remember dati, dugtong lang natin, na pinababalik si Pablo para litisin, pero sumingaw na on the way para makabalik doon si tatambangan, di ba? So yun, ginawa ng Diyos to protect Peter, ay ni Pablo, hindi nga nangyari yun, ipinadala na siya sa Cesarea. And then sabi ni Felix, sabi niya, kung gusto nyong magreklamo, punta kayo rito. Ito na nga, after 5 days, pumunta nga itong mga gustong magreklamo pa rin kay Pablo. And then 2, at nang maiharap si Pablo, sinimulan ni Tertulo ang pagsalaysay ng mga paratang kay Pablo. Sinabi niya, kagalang-galang na Gobernador Felix, utang namin sa inyong mahusay na pamumuno ang kapayapaang matagal na naming tinatamasa. Gayon din ang mga pagbabago para sa ikaunlad ng aming bansa. Di ba? Anong tingin mo dyan? Alam mo yung pambubola, di ba? Pambubola yan eh, na para makuha mo yung pabor, di ba? Nakita, inabutan nyo na yung kasi Kapitan Del Barrio yung kasin ko eh. Doon sa table nila meron yung honorable, then yung name nila, di ba? And then, hindi ko alam kung tama yung memory ko, tinanggal yun eh. Because marami sa position na yon, they are not even classified as honorable. Ewan ko, nandun pa yun. So yung ganun. So dito the same. Ang ginagawa dito ng abogadong ito, of course abogado magaling, di ba? Para mawin niya yung magandang verdict ng mga magdi-decide doon, di ba? Yung palamuti. At sa atin, ganun din, tama? Huwag ka nalalayo. Kung may kailangan ka sa isang tao, di ba? Minsan, binobola mo, di ba? Kahit hindi totoo. That's a lie, lying, di ba? Ang ganda-ganda mo kahit hindi naman, di ba? Parang kasi meron ka lang pang kailangan. Siyempre, pag kinondisyon mo na yun, saka mo sinabi yung pabor mo, most likely, makukuha mo yon. So the same style dito ginawa ng abogado na, at malamang magaling talaga yan, na kinuha talaga na at binayaran ng malaking halaga, maybe. And 3, ito'y kinikilala naming utang na loob at lubos namin kayong pinapasalamatan saan man at magpakailanman. Hindi naman mabuting tao si Felix talaga, masamang tao talaga siya. Kaya lang itong mga flattery words na to, itong mga pambobolang ito, para makukuha mo yung pabor niya, di ba? Kasi binobola mo ng ganon. Siyempre tuwang-tuwa siya doon, na kahit hindi totoo, tuwang-tuwa naman siya doon, di ba? So the same sa atin, na huwag ka nalalayo, kung minsan ginagawa rin natin yan. And then, ngunit upang kayo ay huwag nang labis na maabala. Mangyari lamang na kami, pakinggan ninyong sandali. Di ba pa may gusto ka sa tao, kunin mo ang attention niya, 1 minute lang, 5 minutes lang, give me time, 5 minutes lang. Anong epekto nito? Makikinig ka, bibigay mo yung full attention mo. Kaso hindi ko magawa yun. Kasi magsisinungaling ako. Nag-overtime. Parang sabihin ko sa inyo, sige makinig kayo mabilis lang to. Inabutan ako ng 45 minutes. Tinatime nila ako, dapat hindi ako lalampas ng 45 minutes. Diba? Kaya minsan nag-overtime tayo. So hindi magawa. Ang purpose niya, para sana ibigay mo yung attention mo. Ay saglit lang to. Kaya lang sa Word of God, huwag naman natin siyang tipirin. Ang gawin mo, magtiis ka pa ng konti. Dagdagan mo pa yung pagtitis mo para marami kang makuha sa Panginoon. And then paratang. Alam na natin yan from the start ng lesson natin. Na si Pablo, inakusan nila, laban siya sa pamahalaan ng Roma.
Ngayon, alam na natin, di ba? Kasi Roman citizen siya eh. Ang isang magulang niya ay Romano. So alam natin ang paratang na hindi totoo. And then pangalawa, laban sa sekta ng mga Hudyo, di ba? Ang sinasabi nila, dinalaban niya yung Judaism. Ang pinopromote niya itong Christianity. Kasi nakilala sa Kristo, di ba? So ito yung accusation nila na alam naman natin na hindi. Kasi bakit kamo? May mga panapanata pa siya bilang Hudyo, remember? Nung hindi siya nagpaputol ng buhok, and then nung piyesta, dala niya yung pinaputol niyang buhok para ihandog niya, susunugin kasama nung handog na susunugin, di ba? So alam na natin, hindi pa siya totally nawala sa pagiging Hudyo. So hindi totoo yung accusation nila. At ito, laban sa Diyos. Bakit siya inakusan laban sa Diyos? Dinidefile daw nila yung temple ng mga Hudyo, yung sinagoga. Paano madidefile ang templo ng sinagoga? Ako, Gentile ako. Kapag pinapasok mo ako doon, parang marurumihan yon. Kasi ako turing nila sa akin marumi. Dahil hentil ako. So ito hindi naman. Alam natin na meron siyang Gentile na kasama galing Corinto, kung saan sa mga lupalop. Itong mga Gentiles na mayayaman, naglikom ng pera, dadalhin sa Jerusalem para itulong doon sa mga Kristiyanong naghihirap. Pero inakasuhan pa nila ng mali. Ito yung gano'n na lang yung separation nila. And then 5, natuklasan namin ang mga taong ito ay nanggugulo, ginugulo niya ang mga Hudyo saan man siya magpunta, at siya isang pasimuno ng sekta ng mga Nazareo. Because Jesus is from Nazareth, di ba? So, hindi sinasabing Kristyanismo, pero ito yun eh, na maniwala sila kay Jesus. Kaya lang sa kanila hanggang ngayon, meron pang hindi naniniwala. Kaya nilagay yung Nazareno na yan. And then Christianity, ito, pakinggan nyo to. Kailangan natin ito, hindi lang sa atin, lalo na sa ako. Majority ng family ko are still in Catholicism. Kaya yun ang inihiling ko sa Diyos. Nung nasa China ako, umiyak talaga ako. Panginoon, dito sa China, naliligtas po yung naniniwala sa mensahe mo na pinapadala mo sa akin. Puro yung mga kapatid ko, pag namatay yung pupunta sa impyerno yon. Hanggang ngayon po, nananalangin kami, tinanggal ko na nga sa panalangin na makauwi ako ng Tarlac. Last na nakauwi ako, birthday ng ate ko, September 1. Mag-1 year na September 1. Pero may good news. Nakabili ng sasakyan yung youngest brother ko. Gusto mong umuwi, susunduin kita. Sabi ko, wala akong pang gasolina. Malang gasolina ngayon. But anyway, ito yon. Pakinggan nyo ito. Christianity, Judaism, Catholicism, parehas yan. Parehas ang difference niya. Ang Judaism, wala namang mali. Di ba? Pagsunod ng Ten Commandments, 613, kung ano man yung pinagagawa nilang utos na yon, para sa kabutihan ng tao, kahit sa atin. There's no wrong with the Ten Commandments. Ang wrong lang doon, sinasabi ni Jesus, kung gusto mong maligtas by following the Ten Commandments, hindi ka maliligtas. Impossible. Kasi hindi mo siya pwedeng ma-perfect ng buong buhay mo. Ganun siya sa kasimple. Kaya sabi niya, okay yon. Pastor, sabi ng mga kaibigan ko, Pastor, Katolik ako, anong problema? Anong problema kung maging Katolik ka? Sa ako i-explain po ito. Sana maintindihan mo. Walang problema sa Katolik. Alam mo nga yung triune God Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Andun yung triune God, di ba? 3 persona, di ba? Alam mo yon. Naniniwala ka na Diyos si Jesus. Kaya lang may kasama si Jesus. And then, ang kulang doon, yung Christianity, anong kulang doon? Kristiyano, Katolik ako, there's no problem doon. Pero ang salvation ko, hindi siya sure. Nakuha nyo? Naintindihan nyo ako? Kung wala si Jesus, gawin ko man lahat yan ng kultura niyan, hindi enough para ako masave. Yung simple sinabi lang ni Jesus na, I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father's house in heaven except to me. Sabi niya, yun lang kulang na yun Naniniwala ka kay Jesus, Katolik ka, ginagawa mo lahat ng ritual yan. Ang salvation ng Catholicism, good works pa rin. Pag naging mabuting tao ako, mas mabuti ako kaysa iyo, ligtas ako. It doesn't work that way. Papasok yung Christianity dito. Ito yung kabuuan. Katolik ako, then na-born again ako, sure ang salvation ko. Nakuha nyo? Nakuha nyo? It's not against sa religion. It's not about religion. Religion will not save you.
ang makakasave sa atin talaga, having relationship with Jesus. And being a Catholic, I am a former Catholic, wala akong relationship kay Jesus. Wala akong personal relationship kay Jesus. Simba ko sa gusto ko magsimba. Kahit doon ako sa dulo, kapag nag-sign off the cross ako, 5 minutes, pwede na ako lumabas. That's okay. Nagsimba na ako, di ba? That's my rule. Wala kasi akong personal relationship. I do not even know him. Hindi ko siya kilala. So the same sa Judaism, the same. Catholicism, the same. Now without Jesus, hindi pwedeng magkaroon ng salvation. Salvation is of God. At lahat ng religion, lahat kasama mo na yung mga false religion, Buddhism, Aminism, lahat na yan, sama-sama mo na yan. Ang gusto ng mga yan ay maligtas, tama? Lahat tayo ang gusto natin maligtas, kaya lang, iba-ibang pamamaraan ang tinuturo kung paano maligtas. But the Bible made it very clear. There's only one way to be saved. And one way to be saved is only God. Sa Panginoon lang, at particular kay Jesus lang talaga, walang iba talaga. So ito sana na may pamuhay natin, mapaniwalaan natin, at may sabi natin sa mga kababayan natin. Itong problema ng bayan natin, alam mo solusyon dyan? Si Jesus lang. Yan lang yan eh. Kahit na palitan mo pa ang mga presidente, palitan mo lahat ng mga officials na yan, without Jesus, hindi pwedeng pagpalain yung bayan natin. Kahit sa'yo, kahit sa akin, kahit gawin ko lahat ang maabot na magagawa ko, without Jesus sa buhay ko, I will not even survive. So kailangan talaga, si Jesus lang talaga. Ito yung sinasabi niya, na hindi yung religion na yan. Pati ang templo namin ay tinangka niyang lapastanganin, kaya hinuli namin siya, hatulan sana namin siya ayon sa aming kautusan. Ngunit dumating si Lysias na pinuno ng mga sundalo at marasyang inagaw sa amin. Remember yung binuhat nga siyang pagganun na kasi nagrarayot na para ilagay siya sa Fort Antonia, masave siya. Pero sabi niya, wait, pwede ba ako magsalita? Nung nasa mataas na lugar na siya, nagsalita pa rin siya. Nung sasabihin niya, not to protect himself. Ang sabihin niya tungkol sa Panginoong Yesus pa rin. Yung kasi yung buhay niya. And then ang sabi niya ay sa inyo namin, isakdal ang taong ito. Sa pagsisiyat namin ninyo sa Kanya, malalaman ninyo ang lahat ng paratang namin laban sa Kanya. Lahat ng paratang na yan, the same sa paratang na kay Jesus, di ba? Hindi naman guilty si Jesus sa lahat ng paratang na yun, di ba? But still, pinapatay pa rin nila si Jesus. Anong kinaiba kay Pablo? Anong kinaiba sa akin? Anong kinaiba sa iyo? God sinabi na niya, kung mamumuhay kang tunay na Kristiyano, you will be persecuted. Given na yon. God did not promise better process. Kung susunod ka, magpakamadal nga, merong magpe-persecute sa iyo, merong lalaban sa iyo. Hindi lang ang demonyo, mismong mga tao, kung minsan mismong pamilya mo, lalaban sa iyo doon. Given na yon, you will be persecuted. Nag-isang mga Hudyo kay Tertulo, yung abogado, at pinatutuhanan ang lahat ng sinabi niya. This is the justice system. 2 Timothy 3:12, sabi niya, gayon din naman ang lahat ng nanais mabuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Hindi ka pinapersecute, mas matakot ka. Bakit wala nagpe-persecute sa'yo? Baka yung buhay mo hindi para sa kay Jesus. Kasi sure yan eh. Sure yan. Kahit konti lang meron yan. Meron ka. Kasi bakit from the start, ang number one reason, may inggit sila sa iyo eh. Tama? May inggit sila sa iyo. Kasi nakikita nila yung transformation na ginagawa ng Diyos sa iyo. Kung minsan, lalo na sa atin sa Pilipinas, reason yon. And then, pangalawa sa huli, as 1 Peter 3:14, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang umingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Kaya yung testimony natin napaka-importante na para manatili kang mamuhay ng tama, ng kabanalan, para yung pag-asang sinasabi mo, parang maging parang kapani-paniwala. Kasi kung nagsasabi ka ng pag-asang yun, tapos ang buhay mo ay wala, hindi sila maniniwala. Sayang yung, it will be lost opportunity. Kaya sabi niya, parati kang maging handa. Paano ka maging handa? Always listen. Spiritual discipline, kailangan mong gawin.
Parang magaling tayo sa discipline, tama? Pero kung minsan spiritual discipline, pumapalpak tayo. Spiritual discipline, reading the Bible, praying, mga ganun, pagpunta sa church, may mga D group na, may mga fellowship ka with fellow Christian. Spiritual disciplines yun. And then, ito yung requirement natin para maging effective tayo. Walang kapintasan. It's not perfection na, hindi. Walang kapintasan, yung ibig ko sabihin yung, halimbawa, naglilid ka ng D group. Tapos, ang galing-galing sana ni Kuya sa paglilid ng D group, sayang, hindi pa niya matanggal yung paninigarilyo niya. Yun ang kapintasan sinasabi niya. Yung kapintasan na dapat yung sinasabi mo, ginagawa mo. You do what you talk. Hindi yung testimony mo, salita ka ng salita, hindi iba nang pinamumuhay mo. Yung mga ganun, walang kapintasan at walang sagabal sa patutumo. Ano ibig sabihin walang sagabal sa patutumo? Yung consistent Christian living mo. Na sayang, no, ang galing-galing niya, ang banal-banal niya, pero may kinakasama siyang hindi sila kasal. Nagiging sagabal. Paano siya nagiging sagabal? People will not believe you. People will not believe you. It's not about perfection na makita lang sa puso mo. Makita lang sa puso mo, God, hindi ko po makorekto, alam ko po na meron siyang mali. In the eyes of God, check na yon. Naku yung sinasabi ko? At kapag check na yon, naranasan mo Christian yon, nung check na yon, anong ginawa ng Diyos sa iyo? Tinulungan ka ng Diyos. Tinulungan ka ng Diyos. At ang dami niyan, ang dami niyan. It starts dito. Maaring hindi mo magawa. Alam mo bang, maaring buong buhay mo, hindi mo maituwid yun. Pero sa puso mo, there is that desire. Tinitingnan ng Diyos yun eh. And then kung sakali man hindi ka niya tinulungan para magtagumpay ka sa area na yon, choice ng Panginoon yon. But you will still be blessed ng Panginoon. Dito lang siya. Pag tinignan niya diyan, alam mo na gusto mong baguhin yon, kaya lang hindi mo babago. Pero pag tinignan niya yan, hindi mo gustong baguhin, God, na lang, next year. Wala yon, wala yung gano'n. Pero gusto niya, nag-struggle ka, you want to follow, pero hindi mo masunod, check na po sa Panginoon yon. Check na po sa Kanya. Kasi, sabi niya, simula yun, di ba? Sabi niya, tatapusin niya naman sinimulan niya. So, believe me, magiging victorious pa rin yun. Then, last na ata ito, Jeremiah 13:17, ngunit hindi kayo makikinig. Palihim akong tatangis dahil sa inyong okay, ulitin natin. Magulo na ang buhay ko, para lalo siya ginugulo. Jeremiah 13:17, ngunit kung hindi kayo makikinig, palihim akong tatangis dahil sa inyong kapalaluan. Buong kapaitan akong iiyak at tutulo ang aking mga luha sapagkat nabihag ang bayan ko. Nakuha nyo? And this is Jesus speaking. Na every palpak natin, siya yung unang-unang nasasaktan. Nararamdaman nyo? Na secretly hindi niya pinapakita. Pero every time na pumapalpak tayo, every time na hindi tayo nagtatagumpay, siya yung unang-unang nasasaktan. At kapag nagpatuloy tayo sa kasalanan na yon, naging addict tayo doon, nalulung tayo doon, siya yung unang masasaktan. Sa umpisa pa lang pinapaalalahanan niya tayo. Na ito kaibigan, kung mararamdaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa atin, mag-exert tayo ng effort, tama? Mahal ako ng Diyos Ano bang ginagawa ko? Bakit ko siya sinasaktan? Bakit ko pinababayaan? At maging driving force natin ito sa Kanya. Kung mahal kong Panginoon, magtiis lang ako. To the point na, sabi nga, hindi pa nga dugo ang lumalabas sa iyo. Kasi pag sobrang pain, yung luha natin, yung pawis natin po, merong bahid ng dugo. Kasi nagre-react yung body natin na it's too much painful. It's too much pain. Ang luha natin, meron ng dugo yun. And remember, tandaan mo to, ganito tayo kamahal ng Panginoon. Hindi niya pinapakita, kahit sabi niya,
Ano sabi niya? Palihim, nakita yung word na palihim. Palihim akong tatangis. At sana matandaan natin, every now and then you choose to sin. Every now and then you choose na sirain mo yung buhay mo. Siya yung unang nasasaktan. Kaya mahalin natin. Kaya tama yung sabi niya sa akin, o sige, unahin mo sarili mo, next na lang sila. Gagawin ko pa rin yun, pero next kayo. And then pag-ibig ng Diyos, sana ito yung everyday maging conscious tayo. Tanungin mo sarili mo, ano bang pag-ibig ng Diyos na naranasan ko today? Bago ka matulog, para maging masarap ang tulog mo. Tayo po tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin. At salamat po dahil sapat po yung kapangyarihan mo para mangyari pa rin po ang kalooban mo, hindi po yung kalooban namin. At salamat din po sa pagkakataon na, O Diyos, na maalala po namin ang pamamaraan ng pagbabayad mo ng kasalanan po namin sa pamamagitan po ng pag-observe po namin ng Holy Communion. Nawa, O Diyos, hindi ito parang ritual. Ito po ay isang pagsunod sa utos mo. Samahan mo po kami, maitas ka po namin, ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede po. Mag-commune ka na. Bibigyan kayo. Upo kayo. Si Sian hindi pa, ha? Ikaw hindi pa.
Pwede pong pakitaas yung tinapay. At sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil mahal mo po ako, ikaw po yung tumanggap. Lahat ng kaparusahan ng aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Munguyain po siya. Pwede po pakitaas yung cup. Panginoong Yesus, dahil salamat po sa dugo mo. Dahil sa dugo mo po, nahugasan po ang lahat ng karumihan na dulot ng aking mga kasalanan. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo na habang inaantay po kita, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po, Diyos. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Salamat din sa Diyos sa pagkakataon may balik natin sa Kanya ang portion ng Kanyang pagpapala sa pamagitan ng mga tithes and offering. Sabi niya sa 2 Corinthians 9:6-7, ito ang ibig ko sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My changer, my Prince and Priest, my God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised me my hope,
shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who calls me here will be forever mine. Will be forever mine. You are Pwede po mo po para ma-welcome natin yung mga first-timer natin. Si Micaela Santillan. Asan na? Micaela. Ayun pala. Tayo ka lang ha, kakanta ka namin. Tayo ka lang diyan. Si Annabel Magno. At tapos kayong malapit, kamayan nyo mas sila sa pag-welcome natin sa kanila. Balik ka na. Welcome po. Sana balik kayo next Sunday. Tayo po'y tumayo para sa benediksyon. Mga bata, ganun kamay. Nigel. Ama naming Diyos, salamat po na muli alam po namin, pinaramdam mo sa amin na mahal mo po kami. Alam po namin, hindi mo kami pagsasawaan. At alam po namin, sapat po ang ibinigay mo po sa oras na to sa amin para masustain po kami hanggang next Sunday po para katagpuin mo po muli dito sa lugar na pinili mo po. Kaya salamat po, Diyos. Pagpapalang galing po sa iyo, Diyos, ay binabahagi ko po sa lahat ng taong nandito. Wala po ata kaming internet, so wala po kami malamang kasabay at sana po nagkaroon ng recording sa anumang pamamaraan para sila din ay marinig nila yung salita mo para sa araw na to. Sinasamba ka namin at pinapupurihan, Panginoon. Salamat po sa iyong pagmamahal. Tupindalangin ko, tupindalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Your mercy and goodness forever.
God bless you. Bago kayo umalis, kain muna bago kakain, picture taking muna. At bago mag-picture taking, pag-pray muna natin yung pagkain. Ano, gusto niyo pag-pray yung pagkain?